Hello mga ka-agri. Ngayon nandito tayo sa ating backyard garden. Ipapakita ko po sa inyo yung ginagamit kong fertilizer, yung ating swamp fertilizer. Coming up. So ito po yung abono na ginagamit ko sa aking garden. Yung mga dahon na galing dito sa paligid. Yan po yung pinangdidilig ko sa aking mga tanim. Yung mga dahon ng malunggay, yung mga damo, balat ng gulay, balat ng prutas, ibinababad ko lang sa tubig, tapos yan na po yung pinangdidilig ko sa aking mga tanim. So medyo maamoy lang po ito, sangsang yung amoy niya, pero napakaganda po nitong gamitin sa ating mga tanim. Yung sinasimulate natin dito sa swamp fertilizer, yung swamp din sa gubat, kung saan naiipon yung tubig, yung mga dahon, yung mga patay na hayop, yung mga inaanod ng baha. So parang ganun din, pinagsama-sama natin yung mga materials sa tubig. Kung nasa city kayo or nasa subdivision, medyo hindi maganda na gumawa ng ganitong fertilizer kasi maamoy siya. Pwede kang ireklamo ng kapitbahay. Pero may mga technique po dito para mawala yung mabahong amoy. Una, haluin nyo lang po every 4 hours para maging active yung mga microorganisms at hindi siya ganun ka baho. Then araw-araw nyo siyang gamitin. Pagka naubos na ipangdilig, i-refill nyo agad ng tubig para kinabukasan pwede ulit siyang magamit. Then pwede rin kayo magdagdag ng molasses. So yung molasses nagiging pagkain ng mga microorganisms. Dumadami sila, mas active, mas less yung mabawang amoy. Tapos pwede rin kayo maglagay ng mga effective microorganisms, yung mga EM1, EMAS, LABS, yung lactic acid bacteria serum. Yan, para mabawasan yung mabawang amoy. So hindi na po ako bumibili ng fertilizer. Ito yung ginagamit ko sa aking garden. So yan din yung dinidilig ko dito sa mga petchay. Ito ilang beses ko na na-harvestan, no? Tignan yung katawan niya. Marami ng mga dahon ang na-harvest. Pero kinugulay pa rin namin. Although iba na yung lasa niya, tsaka medyo matigas na yung dahon, pero pwede pa naman siyang gulayin. Pag dito ko siya dinidilig sa mga leafy vegetables, yung dahon yung kinakain, ang ginagawa ko, dinidiligan ko siya ng dahan-dahan. Kasi kailangan hindi tamaan yung mga dahon kasi kinakain po natin yan. Hindi tulad sa talong, yung bunga lang yung hina-harvest natin. Ito kasi pwedeng makontaminate yung mga dahon. Yan. So bago nyo diligan, kailangan i-cultivate muna natin para pumasok yung tubig tsaka nutrients dun sa ilalim ng lupa. So parang dami niya ng ugat, ang tigas na i-cultivate. Kung sa petchay ko siya ididilig, dapat mga 1 week bago ako mag-harvest. Ayan, o. Para safe at malinis yung mga dahon. So dito naman sa mga kamatis, walang problema kasi bunga yung in-harvest natin. Ayan. Ang ganda po ng container na to kasi nakapagtanim ako ng mga garlic chives dun sa mga butas. Ayan. So yung mga tubig, yung mga pinagdidilig ko dyan, napupunta dun sa ilalim. Ano lang po ito? Saan ba yun? Yung isa dito ay ito yata, ito. Yung isa dito ay ano lang, suckers. Tinanim natin ng cuttings tulad nito. Parang ganito lang siya nagsimula. Yan. Ito yung suckers. So, inalis ko siya, binabad sa tubig, tapos pinaugat, then tinanim natin dito. Yan, ngayon malago na siya. At nagbubulaklak na. So, ito pala yung ginawa natin nakaraan na garden soil. Ito, bilis niya pong mabulok, oh. Ito yung mga pinang-mulch natin. Parang wala pang 1 week ito. Ubos na yung mga dahon. Ibig sabihin maganda po yung lupa natin. Maraming mga microorganisms na
kumakain dun sa organic matter. So dito naman sa naman natin ng talong. Yan, meron din luya dito. Halo-halo po itong pinagtaniman natin. Ito luya. Yung talong natin nagbubunga na. Ito pang isa. Tapos yung ating Brazilian spinach tsaka alugbati. Ito naman yung mga siling haba. Yung siling green, panigang. Yan. So i-cultivate lang muna natin bago natin siya diligan. Yan. So ito na po yung pagtataniman sa kanila. Itong mga container na to. Medyo malaki rin naman. Tsaka maliit lang kasi yung garden natin. Okay lang po kung may mga nasamang mga dahon-dahon, balat ng gulay. Yan, mabubulok din po yan dyan eh. Magiging pataba pa dyan sa mga container. Ito naman yung kamatis na tinanim natin ng pahiga. Yan, dito siya nakatanim. Ito yung katawan niya. Yan, tinubuan po ng ugat dito. Dito siya nakatanim. Ito. Yan. So marami na siyang ugat. Kaya matibay itong tanim na to. Ito. So okay lang po mag-cultivate. Basta mababaw lang. Yung makahinga lang yung lupa. Makapasok yung hangin, pati yung tubig. Kasi pag compact tulad kanina, o tulad dito, yan o, halos hindi magsipsip yung lupa. Kasi na-compact na siya. So kailangan po siyang i-loose ng konti. So mababaw lang yung kinocultivate natin para hindi po ma-expose yung mga microorganisms. Yan. Ito naman yung kalamansi natin. May mga bulaklak siya ulit. Naka-harvest tayo dito nakaraang araw. Yan. Ngayon tinutubuan siya ulit ng bulaklak. Yan, basta huwag nyo po hahayaan na mahinugan yung kalamansi para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubulaklak tsaka pagbubunga. Yan, dito may tumubo ng mga kamatis. Yan, cherry tomato po ito. Kasi yan po yung mga nilalagay ko doon sa swamp fertilizer. Yung mga buto doon, kumakalat dito sa garden pag nagdidilig ako. Pagka maganda yung tubo, matataba yung mga seedlings, itinatanim ko po ulit sa ibang container. Yan, para may dagdag tanim naman ako dito sa aking gulayan. So ito naman yung ating basil and malago na siya. So cut lang ako ng cut. Pakapal itong basil. Yan, galing na po yun sa cuttings. Yan, tinusok ko lang tapos ngayon, yan, dami niya ng sanga. Dami niya ring dahon. So itong tanglad natin medyo nabubugbog. Kailangan kasi hindi siya matubigan ng husto. Sunod-sunod po yung ulan dito sa amin. Kaya ayan namatay yung isa. Tapos ito medyo payat. And then pag tapos na po kayo magdilig, na bawasan na yung tubig, ayan, i-refill ko lang ulit siya ng tubig na inimba ko rin. Para kinabukasan, pwede ulit siyang magamit. Ito may halong tubig ulan. Tapos dinagdagan ko lang ng tubig galing sa gripo. After 1 week, pag medyo clear na yung tubig, diyan naman po ako nagdadagdag ng mga organic matter. Mga dahon ulit, mga balat ng gulay, balat ng prutas. So, ganun lang po yung routine. Nire-refill ko siya ng tubig araw-araw. Tapos, every week, pagka maputla na yung kulay, organic matter naman. Then, tatakpan ulit para hindi siya pamahaya ng lamok. So, sana po nagkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng swamp fertilizer, paano magdilig, paano mag-refill, para hindi na rin kayo gagastos pa sa mga abono sa inyong mga tanim na gulay. So, maraming salamat po. Happy farming!